Yun. Nice, Ben. Hey guys, what's up? Beneficiary Minute today. Tara, pag-usapan natin ito. Tapang-tapang na ngayon si Senator Bato de la Rosa. Medyo mas nagiging vocal na siya. Siguro, ano na rin ubos na rin ang pasensya niya sa mga pinagagawa ni Tamba. Una sa lahat, yung ginawa kay Attorney Zuleika Lopez. Pangalawa, kay Bibi Sara. Ngayon, ito ngayon panghihimasok ng Tig-Og party list sa PhilHealth, no? Kung ano nyo nga, actually, ang nag-initiate nito initially, walang iba kundi si Dr. Tony Dichon. Okay? Once upon a time, naging undersecretary ng tawag dito ng DOH. Then eventually, umalis. Dahil alam naman natin, pink. Nagsalita na rin po si Senator Bongo sa kawalan ng pondo ng PhilHealth. Imagine niyo, no? Imagine niyo, guys. Hindi na nilaanan ng pondo ang PhilHealth. Ninanakawan pa nila. Diba? Sistema nga naman. Try natin to. Ay, sorry. Department of Health. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health? Gusto ko rin pong malinawan. Sa isang banda, nakakapagtataka rin po kung bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na siyang may mandato to exercise general supervision over local government units. Mas may kapasidad ba ang Tingog Party List kaysa DOH at DILG para mag-assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program intended to rehabilitate, expand, or construct LGU hospitals? O kaya naman ay makapag-provide ng complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Sa huli, Ginoong Pangulo, ang tanong ng lahat sa kasunduan na pinirmahan ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List. Legal ba ito? Ethical ba ito? Hinaluan at hahaluan ba ng politika ang mga programang pangkalusugan? Masasabi ba natin na ito'y purong ethical at legal at walang halong agendang politikal? Mayroon po bang nalalabag na batas kagaya ng mga paratang ng ibang mga nakapansin sa timing ng programang ito? Hindi po tayo kailanman tutol sa pagpapalaganap ng mga proyektong makapagpapabuti ng sitwasyon ng kalusugan ng ating mga kababayan. Pero sana naman ay naayon sa batas ang papapatupad nito. Kung hindi natin pupunahin ang mga ganitong gawain na may akusasyon ng irregularidad, para saan pa ang pagiging mga mambabatas natin? Noong nakaraang budget deliberation lamang po natin ng 2025 budget, nabigyan pansin naman po ang kahalagahan ng pamumuhunan. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth? Okay. So, dito sa part na to, hindi ba kayo nagtataka? Okay? Number one. Dati, directly, ang Department of Finance sa pagkuha nila ng 90 billion, no? Coming from PhilHealth. Okay? Ngayon, nagbaba ng TRO ang Supreme Court. Doon sa pagbaba ng TRO, about 20 plus billion na lang ang natitira out of the 90 billion. So tinatanong, no, may question nga dito si Senator Bongo. Saan napunta yung nakuha na? Okay? Ngayon, meron din isang idea na binigay si Dr. Tony Diachon na
habang tinatrabaho nila ang PhilHealth, ang pondo ng PhilHealth, ginagamit nilang cloak yung issue kay VP Sara Duterte. Okay? Pakinggan natin yung sinasabi rito ni Dr. Lichon. Huwag nang likutin, diretsahin na natin. Diretso lang tayo. Ang hearing sa Kongreso is out to demolish the main opponent for 2028. Malinaw pa sa sikat ng araw yun. Kasi there's a big disparity between the OBP confidential funds. Not that I am tolerating that. Against din ako dyan eh. Pero 90 billion na diversion ng funds, ni isang balahibo wala man ang tumayo para doon. So, every day, tinorture yung OBP confidential funds. Ginang up. Di ba? Pero doon sa 90 billion, walang nakiaram sa lower house. Walang gumagawa. Di ba? Sa taas, ganun din. Di ba? Sa taas, ganun din ang nangyari. Meron kang pogo, may alis buo ka, meron kang ganito. Pero wala nang imbesta sa 90 billion. Wala. Sa Blue Ribbon, dapat Blue Ribbon yan eh. Blue Ribbon Committee yan eh. Meron ba nag-imbestiga? Wala. Meron lang sa Senate Health Committee, pero hindi siya kasi Blue Ribbon eh. Grabe, corruption eh. Ang role ng Health Committee doon ay para palawigin ang ating benepisyo na nagagawa naman. Meron pala, lumaban sa lower house, Wilbert Lee. Dalawa yan pala. Congressman Rufus, yung Wilbert Lee, nakipag-agawan pa nga ng Mike. Naalala ko yun. Yung pala yun. Oo, kasi nakikipaglaban siya. Dapat increase yung benepisyo. Pinatayan ng Mike eh. Nung pinatayan ng Mike, nahimatay kunwari yung isang kongresistang babae. Nang ganyan. Tapos nagkaroon ng ethics committee na ganyan eh. Na ganyan. Tapos na ethics committee siya. Sige, patungan I kita. know, but my question is, Doc, do you think it's intentional as a way to cover up these, very... Naman. It's a massive smoke screen. Ang tawag dyan smoke screen. Para nakatuto ka doon sa kunyari corruption na maliit na yan. Tayo galit dyan sa accountability and kailangan yan kailangan pero 120 million tsaka 90 billion. Layo. Ano ba? Elephant in the room. Layo. Walang nag-iimbestiga. Ang ibig sabihin mo, Doc, wag naman kayong selective. Sige, hayaan namin kayo magbangayan dyan sa mga baho nyo. Pero, wag natin palampasin itong 90 billion na pera ng taong bayan na hindi lang pera ng taong bayan, Doc, ang sa akin, ito yung ginagamit para sa kalusugan ng taong bayan na karamihan sa atin po walang kakayahan magbayad para sa ating healthcare. Doc. Tama yan. Kaya ang feeling ko yung Kongreso tsaka Senado, ang puso nila wala sa puso ng tao. Ang puso nila nasa kapangyarihan at influence at tsaka power. Ang gusto nila palawigin. Wala sa puso. Wala sa puso, nasa pusod. Ika nga. Tutulungan natin si Dr. Tony. Dr. Tony, nakalimutan mo naman, nasa bulsa pati. Diba? Nasa bulsa pati. Do you really think kayo, pag kayo tatanungin ko, do you really think itong mga palabas nila, wala silang mahihita dyan monetary-wise? Diba? Kung sobra silang invested sa lahat ng pinagagawa nila, ito na lang, balik ko pa isang tanong dyan. Bakit halos mamatay-matay si Tambaluslos at saka ang mga tambalalay niya na hindi mawala ang akap? Kasi if it's not about the money, okay, if it's not about the money, do you really think they would even bother kung tanggalin yan? Imagine niyo kung titingnan niyo yung mga naririnig natin ngayon. Until yung party list pumapasok na sa
sa transaction between PhilHealth, DBM at saka DBP at saka ng mga LGU. Bakit? Bakit sa tingin nyo? Ang administrasyon ni Bongbong Marcos, pinakaikialamanan na ang mga pera ng mga GOCC. Ano sabi? Di ba pinagmamalaki pa nga ni Rafi Tulfo? Isa siya sa mga humindi na hindi dapat kumuha ang Maharlika funds sa pera ng GSIS, SSS. Pero nasabi ni PRRD the other night, mga ilang gabi na nakalipas, kinuha na ng 62 point something billion both SSS and GSIS. So, asa yung sinasabi dyan ni Rafi Tulfo? Na hindi dapat kuhanan ng pera ang GSIS. Taliwas sa sinasabi ni PRRD na nakuhanan na ng ganong kalaking pera. Yung pera ng GSIS, imbis palawigin, no, ang mga programa para sa mga members nito, sa mga employees nito, sa mga pensioners nito, ano nangyari doon sa 60 plus billion? Investment yan eh. Naintindihan natin may mga bagay na pag nag-invest ka natatalo. Kung investor ka, alam mo yan sa sarili mo. Kahit napakaganda ng presentation, dahil unpredictable ang market, hindi mo rin alam kung anong mangyayari. I'm gonna give you one very good example. I saw one article, no? Was it article o ano? I saw one post. Itong si Congresswoman, no? Diyan sa first district yata ng ano, ng Taguig. Sila ang may-ari ng Nickel Asia. If I remember correctly, nag-invest po dyan ng GSIS. At natalo ang GSIS ng around 700 million di umano. Ang tanong, okay, nandun na tayo. Nagkaroon ng talo ang GSIS na 700 million. Pero magkano naman ang kinita nila doon sa naging investment nila sa Nickel Asia? Diba? Punta naman tayo dito kay, kay Senator Bongo. Commend some of the provisions advocated in the BICAM report. I just want to manifest my strong reservation on some of the provisions of the bicameral conference committee report, which I personally find unacceptable. I did not also sign the BICAM report because details of the reconciled budget were not available earlier. This is also in line in support of the manifestation of Senator De La Rosa during the opening of the BICAM to give the members time to review prior to signing. Bakit po ako pipirma sa isang dokumento na hindi ko naman po alam ang detalye? First, I am saddened by the zero budget given to PhilHealth. As chairman of the Committee on Health, advocacy ko po ang health. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health. Kaya nga po, PhilHealth. Lessons learned dapat tayo sa pandemya. We should invest more in health. Katumbas po yan ng buhay ng bawat Pilipino. Commend some of the... Imagine mo, kinukuhanan na nila ng pera ang PhilHealth. Tama? Okay. Tapos, dito sa appropriation bill na pipirmahan by 2025. Take note. Walang pondo ang PhilHealth. Bakit? Kasi malaki yung reserve money nila. So dahil malaki yung reserve money nila, pinupunti rin sila. Ito mga kongresistan to, pati administrasyon ni Bangag Jr. Para itong mga lamok mga blood sucker. Diba? Ulitin natin, nasabi na natin ito ng paulit-ulit sa mga previous vlogs natin, sa videos rather. Imbes na lakihan yung nakukuha ng mga beneficiaries ng or beneficiaries at member ng PhilHealth, diba?
imbis maganda ang discount na nabibigay ng PhilHealth sa kanila, wala pa nga yatang 10%. Matagal-tagal na po tayong hindi na hospitalized dito sa Pilipinas, ano? So I don't know. Tawang-tawa nga ako nung OFW pa ako, every time na uuwi ka, you have to pay for your PhilHealth the entire year. Wala naman akong problema doon. Pero tanong ko sa mga taga-PhilHealth, ma'am, hulog po ako ng hulog, hindi naman po ako gumagamit ng PhilHealth ko, yung mga beneficiaries ko daw. Sabi ko lahat po ng kapamilya ko may PhilHealth. At saka kung meron man akong beneficiary, nanay at tatay ko lang, pareho din po may mga PhilHealth yung mga yon. And at the same time, hindi naman po nila pwedeng gamitin yung dalawang ng PhilHealth, hindi po ba? Sabi niya, oo. So, for 14 years, bayad ako ng bayad ng PhilHealth na hindi ko naman nagagamit. Kasi yun yung haba ng panahon na nasa abroad ako eh. Oh. Diba? Gaano karaming OFW ang gumagawa ng ginagawa ko. Tapos, yung pera na yon na hindi naman pinakikinabangan ng mga OFW members ng PhilHealth, ninanakaw lang ng gobyerno. Asan na yung malaking pera na yon? Diba? Meron pa nga isang statement dito si Hindi ko lang makita eh. Inahanap, actually, ni Senator Bongo, kung saan napunta, yung tinapyas na pera sa PhilHealth, ano daw po yung nangyari doon? Hindi na natin alam. Guys, kung nung panahon ni Marcos Sr., milyon-milyon ang kanilang kinukuha. After 40 years, iba naman ang ginawa ng tatay. Bilyon-bilyon. Ang nawawala sa kaban ng yaman ng bayan, simulang umupo siya. Noong panahon po ni PRRD, even noong panahon ni Pinoy, hindi po tayo ganito. Kahit papapunta tayo kay Gloria Arroyo, hindi po tayo ganito. Hindi ba? So yung sinasabi ng mga matatandang dilawan, na ito daw pamilya ng mga Marcos, mamamatay tao, magnanakaw, oppressor, lalala, bla bla bla. Nawi-witness na po natin ngayon. Taon-taon na lang. Nagsimula sila no 2023, 2024, pa 2025 na po. Ilang taon pa po natin kailangan pagdaanan yung ganitong pagnanakaw. Alam niyo ba kung magkano na ang utang ng Pilipinas ngayon? 16 trillion na po. Sa 16 trillion, hindi natin alam kung ano na ba ang naging accomplishment infrastructure-wise ni Bangag Jr. simulang umupo siya. Lahat po ng nakikita natin ngayon, okay, lahat po ng nakikita natin ngayon, trabaho pa yan na minana niya. Project pa yan na minana niya kay PRRD. Lahat po yan may pondo na. Lahat po yan may pondo na. Marami po tayong mga infrastructure project ngayon na nakahold, lalo na yung mga big ticket projects. Puro lang tayo salita rito pare-pareho. Pinapanood lang natin itong mga to. Diba? Pinapanood lang natin yung mga magnanakaw dyan sa loob ng gobyerno. Kung paano nila paulit-ulit tayong nanakawan. Tapos iboboto na naman natin sila. Diba? Kawawa. Kawawa ang Pilipinas. Sa basura talaga tayo dadamputin.